Ang spiritual advisor ni Pangulong Duterte na si Pastor Apollo Kibuloy. Bukod kay Kibuloy, inaakusahan din ng ilang opisyal ng Kingdom of Jesus Christ, the name above every name church. Ayon sa United States Attorney's Office, nang re-recruit sina Kibuloy ng mga babae na 12 hanggang 25 anyos para gawing personal assistants o pastorals at inaabuso kalaunan. 5 biktima ang pinangalanan sa kaso, 3 sa kanila mga menor de edad nang magsimula ang sex trafficking. Nangyari raw ang pang-aabuso mula 2002 hanggang 2018. Tinawag ng legal counsel ng Kingdom of Jesus Christ ang kaso na vicious attempt para pabagsakin si Kibuloy at ilan sa mga lider ng grupo. Ang mga nag-akusa raw kay Kibuloy sa sex trafficking ay ang mga nadawit din sa kanya o nagdawit din sa kanya sa isa pang kaso sa Hawaii. Kumpiyansa at handa raw sila na harapin ang anumang akusasyon laban kay Kibuloy. Ang ating Department of Justice wala pa raw natatanggap na request for extradition para kay Kibuloy. Pinomonitor daw ng Philippine Consulate sa Los Angeles, California ang kaso at handa silang magbigay ng tulong sa mga akusado at sa mga biktima. Ayaw magkomento ni Presidential Spokesperson Carlo Nograles kung mananatiling spiritual advisor ni Duterte si Kibuloy. Pinag-aaralan daw ng Department of Justice o DOJ ang paglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ at kanyang mga kasamahan. Ayon kay Secretary Menardo Guevara, yan ay kung hihingin daw ito ng complainant. Sa Immigration Lookout Bulletin Order, hindi pinipigilan na makaalis ng bansa ang mga taong na-isyuhan nito, pero kailangan itong i-report ng Bureau of Immigration sa DOJ at Office of the Prosecutor General. Nitong weekend, naglabas ang US Federal Bureau of Investigation ng wanted poster ni Kibuloy kaugnay sa mga kasong conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud and coercion, conspiracy, at bulk cash smuggling. Sa ilalim ng extradition treaty ng Amerika at Pilipinas, pwedeng hingin ng dalawang bansa sa isa't isa na ma-extradite o maibalik sa kanilang bansa para malitis ang sinumang may kinakaharap na kaso. Pero kailangang dumaan ang extradition request sa US Justice at State Department, sa ating DFA, DOJ, Manila Regional Trial Court at kung may apela sa Court of Appeals at Supreme Court. Kinwestiyon naman ng kampo ni Kibuloy ang timing ng paglabas ng wanted poster. Sa kabila nito, handa raw silang sumunod sa proseso ng extradition. Sa programang Anointed Songs of Healing with Pastor Apollo Kibuloy, sinabi niyang may assassination plot laban sa kanya pero hindi raw siya titigil sa pagsasalita sa kabila ng umano'y banta sa kanyang buhay. Wala pa raw request ang Amerika para sa extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy kaugnay sa kasong sex trafficking, bulk cash smuggling at iba pa. Pero sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, kung sakali, nakahanda naman ng Pilipinas na tumupad sa extradition treaty sa Amerika. Kabilang si Kibuloy sa 40 individual at entities na pinatawan ng Amerika ng parusa dahil sa koneksyon umano sa korupsyon at pang-aabuso sa karapatang pantao. Kaugnay ito ng paggamit umano niya sa kanyang pagiging religious group leader para daw sa systemic at laganap na rape at iba pang pang-aabusong pisikal ng mga menor de edad mula noong 2006. Pinafreeze ng US State at Treasury Departments ang mga pag-aari ni Kibuloy sa Amerika. Pinalaga nito ni Kibuloy sa panayam ng media network na pag-aari ng kanyang religious group. Sinabi ni Kibuloy na tila nahatulan na siya kahit nililitis pa ang mga kaso. Wala rin daw kabuluhan at ngipin ang utos ng Amerika. Kalaunan ay makikita rin daw kung sino ang nasa panig ng katotohanan. Dito sa Pilipinas, naghahain din ng mga reklamong rape, trafficking at child abuse laban kay Kibuloy. Pero binasura ito ng Davao prosecutors. Naghahain na ng petition for review para rito sa DOJ pero hindi pa raw ito nakikita ni Remulla. Inalis ng video sharing platform na YouTube ang channel ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Inanunsyo yan ng YouTube matapos sitahin ng isang netizen kung bakit nagpapatuloy ang YouTube channel ni Kibuloy. Gayong nasa wanted list siya ng Federal Bureau of Investigation dahil sa sex trafficking. Sabi ng YouTube, inalis nila ang channel ni Kibuloy dahil nilabag nito ang kanilang community guidelines. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni Kibuloy.
Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy tinawag na religious at political persecution ang pag-alis sa kanyang YouTube channel. Sa isang panayam, sinabi ni Kibuloy na ipinakikita lang nito na unfair at di makatarungan ang ginagawa sa kanya ng Amerika. Kabilang si Kibuloy sa wanted list ng United States Federal Bureau of Investigation dahil sa mga kinakaharap nitong kaso ng sex trafficking. Sabi naman ng YouTube, sinusunod nila ang mga batas sa Amerika at mahigpit itong ipinapatupad kaya nila inalis ang channel ni Kibuloy matapos ang kanilang review. Pinipilit na mamalimos, pinaparusahan at inoobliga umanong magbigay ng sexual services. Yan daw ang nararanasan ng ilang kasapi ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Ibinulgarya ng dalawang dating miyembro nito sa press conference sa Senado. 60 beses ding umanong pinalo ng mismong leader nito na si Pastor Kibuloy ang isang hindi umabot sa quota ng limos. Ang isa sa kanila, pinagpanggap daw na may kapansanan o estudyante. Habang ang mga nasa tinatawag na innermost circle